Maraming kabataan at ultimo mga bata sa napakalayong kabundukan ang nakakaranas ng matinding kahirapan, katulad na lang ng pamilyang ito. Siya si Ate Abigail na 30 years old lamang at ang kanyang asawa na 59 years old na may 3 mga anak. Pangalan nito? Aron. Ayun. Ito po yung kinakain nila dito. Grabe. Pasok kayo kuya, pasok kayo bro. Tingnan mo. Oh. Tingnan niyo po mga kalingap. Mukhang walang ilaw dito, ano? Ay, meron naman sila pero parang solar to. O ano? Ito lang yung ilaw nila. Sila nag-ano. Ayan. Oo. Ito yung ano, pagkain. Ha? Lahat itong mga daw silang bata po, ha? Oh. Panlaba daw. Makabili ka ng panlaba po. Tapos ano din, kain, ha? So, ayun. So, yung isang panganay niyo po doon, yung lalaki, si Alden, nag-aaral po araw-araw niya yun, binababa sa eskwelahan. Deep na yun, nag-drops yun. Nagtigil po. Bakit po? Ay, gawa ng kahirapan. Kaya't sa inyong video mapapanood sa araw na ito ay tiyak na makakapagbigay ng mga luha, inspirasyon at pagkalinga ng isang team kalingap. So sabi nila medyo malayo-layo pala itong lalakarin namin. Ayun. Tapos hindi kami nakadala ng tubig. Ewan ko ba't di tayo nakadala ng tubig. May sasabihin ng mga viewers natin wala tayong tubig. May mga ilog dyan. Ayun. Sa bagay yung mga ilog dito bukal sila. Presko o sariwang inumin. Ayan, random nyo na po yung una kong hingal. Ayan po. Ang kalingap. Malayo na po ito. Puro pagkuka ang po ng matawid ito. Sa uling. Yun. Dapat na lang ako ni. Ayun, congratulations sa mga. Thank you sa mga Ashley, sa mga babae para kay yung sa mga nalag babae ko no. Babae. Tapos ito na babae ngayon na si Billy. Tama ba? Opo. Bakit hindi po may pindot yan? Wait lang. Ano kaya? Kamayin mo na lang kaya? Ayun. Yun o. Sige, 1, 2, 3. Yun. Tingnan niyo po. Sana. Medyo malapit lang naman pala. Malapit na tayong hingalin. Ayan po. So ayun mga kalingap, at patuloy pa rin kami na naglalakad papunta doon sa pupuntahan namin na tutulungan. Medyo malapit-lapit lang po pala. Tawa to na tao. Malapit lang Kuya Ren. Ayan no, nagutom na si Kuya Ren eh. Hindi pa biskwit. Namiss ko itong ibis ko na ano. Bakit po? Sige po. Ito yung kinakain ko dati nung ano. Ako din, favorite ko din to dahil unang-una may pasobra dahil special ka. May po tayo. Yun, may mga pinya din. Ito ang karaniwang
ang kabuhayan dito ng mga tao sa bundok. Ito na. Lakad pa po tayo dito. Ha? Nakakalingat. Sabi. Kumusta kuya? Kinakain mo na. Lakad pa po tayo. Mga kalingap. Lakad pa ng konti. Yun. So ayun, mga kalingap. Medyo, yan, tagatak na ang pawis namin. Ayaw ko na bumalik. Hindi na. Bakit kaya ganun? Ang layo. Dahil ng bahay nila. Oh, bakit ang layo nung tinitiran nila? Ba't hindi sa malapit? Ito po. Ang pupuntahan pala natin mga kalingap ay halos katulad din nila Tatay Mario. Ayun, muntik pa akong halos katulad lang din po. Tayo naglalakad dito Kuya? 2 oras na tayo naglalakad. Saan ba talaga tayo pupunta? Hindi ko alam. So, pupuntahan po natin mga kalingap yung halos katulad lang din ang sitwasyon nila Tatay Mario. At ang pinagkaiba nga lang, yung anak ni Tatay Mario na panganay ay pula. Pero itong pupuntahan natin, asawang babae naman po niya, ang pula. At merong mga anak, 3. At yung tatay nila ay ngayon siguro magtatrabaho. 56 years old na rin po. Ayun. May nakita po kami. Bahay, ang liit. Liit na bahay. Tatanong natin kuya mamaya, no? Oo. Tanong natin kung grabe po ito. Bundok na talaga. At tagaltak na rin tayo ng pawis. Pero ang ganda sa pakiramdam dahil nararamdaman ko na po unti-unti. Wala. Tama po kuya rin eh. Nararamdaman ko na po unti-unti mga kalingap na unti-unti nang lumiliit yung ating tiyan. Simula nang kanina pa tayo naglalakad. Ang ganda sa lugar na to. Ma-amaze ka talaga sa ganda, sa payapang lugar. Pero kung isip yung mabuti, sa lugar na to napakaraming mahihirap, napakaraming kailangan
ng suporta, ng tulong, ng gabay. At nandito po kami. Nandito kami tatlo. Siyempre nandiyan kayong lahat na sumusuporta sa amin. Kaya nagagawa at patuloy namin gagawin ito. Makapagbigay ng tulong sa abot po ng aming makakaya. Katulad po ni Kuya Rene, nag-withdraw pa to ng 1.5 million para sa papamigay. Ganyan po kayaman si Kuya Rene. Ayan. Po. Mukhang hindi na maulit ito mga kalingap. Grabe, ay no, yung tutulungan. Ayan. Grabe. So, yun po mga kalingap, at nandito na tayo sa napakahabang lakaran. Ay natunto na rin namin sa wakas yung bahay ng mag-iinang ito. Ayun, so hindi po nakakasalita si ate. Anong pangalan kaya natin? Ha? Pero nakakarinig kaya si ate? Ha? Ito po si Ray, yung nakakakilala sa kanila. At yung kapatid niya yung nagpaabot ng impormasyon patungkol dito sa pamilyang ito dito sa kabundukan. Ayan, kasi natin may mga bata. Parang ilag sila. Hello po. Oh. Yun. Yan, salamat ate. Nakakarinig kaya sa ate? Okay. Ayan. Ayan po yung mga bata. Ito, di rin nakasalita yung mga bata. Ah, nakasalita. Hello? Ano pangalan mo? Alden. Ha? Alden. Alden. Alden Richard. Hindi. Hindi. Ito ang pangalan mo. Ano pangalan mo? Ha? Ang gwapo. Ang gaganda ng bata, oh. Ano pangalan niya, ate? Ate Abigail. Ate Abigail. Ako, pangalan ko, Kim. Kim. Dito po. Dito po kayo. Dito po tayo para, ayan. Ayan. Ayan, pangalan ko, Kuya Kim, ha? Alden. Si Kuya Rene. Si Kuya Justin. Kilala mo ito? Ang diwata namin kasama. Ayan, no? Si Ray. Si Ate Ray. Ayan. So, yung asawa po ni Ate Abigail, nasa kuprahan yan. Naglalaga. Pero baka mamaya magkameron tayo ng pagkakataon para makausap si tatay. Ito si Ate Abigail, parang bata pa siya, no? Mga nasa edad ito, ano na, mga ilang taon na kaya? 30, 36, 33. Tapos yung asawa niya, si tatay, parang nabanggit sa akin is 56 na siya. So ang layo nito. Paano sila nakarating dito? Iba sila ng lugar ba? Ng bahay? Minsan sa tulay, pag minsan dun sa kapatid nung asawa niya. Ganun. Gitera, pag may bagyo. Na sila, na-evacuate sila. Dito lang po sila. Nakarinig naman siya rin. Okay. Ayun. Ate Abigail, kami po ang kasamahan po kami nila Kuya Val Santos Matubang, yung tumutulong po sa mga katulad ninyo na kapuspalad. At papakilala ko po ang sarili ko. Ako po si Kuya Kim. Ayun, si Kuya Rene. Ayan, Probinsyano 2.0. Si Justin Aguirre Vlog. Mga taga-tulay lang din po kami sa baba ninyo. Oo. Ito po kaya ang taas, ang layo na talaga. Paano po yung kinabubuhay po ninyo? Dito. Ate. Walan. Opo. Parehas. Parehas kayo ng naka-cutex si Kuya Rene. Oh, naka-cutex ka. Oh. Ayan po. Ayun, nagbabatok. Ibig sabihin may tao. Ha? Mayroon pa isang bata dito nahihiya. Ayan, dito lang po sila natutulog, mga kalingap. May bata. Ano po pangalan ng bata? Ang pangalan nito? Aron. Ayun. Ito po yung kinakain nila dito. Grabe. Pasok kayo, kuya. Pasok kayo, bro. Tingnan mo. Oh. Tingnan niyo po, mga kalingap. Mukhang walang ilaw dito, no?
Ay, meron naman sila pero parang solar to. O ano. Ito lang yung ilaw nila. Sila nag-ano. Ayan. Gwapong mga bata, oh. Hello, Aaron. Kumusta? Ha? Ayan, wala tayong... Dito sila natutulog. Oh. Grabe. Sobrang layo nito. Oo. Grabe. Nagkain na kayo, te? Nagkain na? Ano ulam? Wala. Wala ulam. Kanin lang. So, mas better talaga makausap natin yung kanilang ama, ang kanilang padre di pamilya. So, yun po ang talaga makakapagsabi na kung ano yung pamumuhay nila dito sa kabundukan. Nang walang kapitbahay, wala halos. At ito yung parang, oh, meron silang alagang fox, oh. Ha? Fox yan, di ba? Fox. Oh. May mga wild animals din pala dito. Maliban sa baboy ramo, ano? Oo. Dito sila masinampay. Then, ito yung sa saan sila kumukuha ng tubig? May bubon. Ilog, bubon. Ahos. Ayan. So, ikaw na kilala naman sila. Ano yung napapansin mo? Ano yung dapat nakulang sa kanila na pwede nating maitulong? Yung ano po, yung pangangailangan po nila pang araw-araw. Tapos yung ano po ng pag-aaral nung anak niya. Kasi po yung anak niya po ay nag-aaral na daycare. Nag-aaral tong daycare. So pupunta pa yan ng baba para makapasok lang ng school. Ang layo nito. Inihatid ng mama niya. Araw-araw. Grabe. Ayun. Tayo nag-aaral anak mo. Isa lang. Pupuntang school. Binababa mo yon. Araw-araw. Pinupunta mong school. Oo. Araw-araw yun. Grabe. No? Yan, hindi ko po masyadong naunawaan yung ni ate. Pero una ko nararamdaman yung awa talaga ng lalo. Nakita kong sitwasyon ng mga bata. No? Hindi nakakapag-focus pag-aaral. Paano to? Yung bata, si Aaron, yung panganay. Nila? Ano po? 3? 4 na po. May Apat. babae pa po yan. Nasaan yung isa? Naandun sa lola. Kasi nga di niya nga kayang paaral. Kasi nga kulang yung pang... Ilang taon yung babae? 9? 9. So, yun yung parang panganay. 3 daw yung anak nila. 3? May isa yan ba? May isa. Yung dala. Dito 3. Doon sa isa. 9 years old yun. So, yun yung panganay, no? Nasa lola niya po. Kasi nga po di niya kayang pag-aralin. Grabe. Awa ang nangingibabaw sa amin ngayon, mga kalingap. Aaron, ayun, sabi ni mama mo, nag-school ka daw. School ka? Ha? Kinder? Hindi. Oo. Ito, mukhang madaldal tong bata. Anong pangarap mo paglaki? Ha? Ha? Di mo. Anong gusto mo paglaki? Maging pulis, sundalo? Ano? Hindi pa niya nauunawaan. Oo. Hindi pa niya nauunawaan kung ano ba talaga yung sinasabi natin. Ayan. Anong ulam nyo kanina? Ano? Langka. Langka. Sarap nun. Langka. Oh. Ayan po mga kanina. Bumubunot na si Kuya Rene ng kanyang mga dolyares. Ayan, ito yung kayamanan mula sa bag. Ay, grabe. Sasabihin mo kay Kuya Rene. Sabihin mo, thank you po, salamat po. Thank you, salamat. Yeah. Oo, sabi. Ayan po. At kausapin natin yung asawa na kung ano yung para sa sunod na pagbalik natin, mga kalingap kayo. Mag-comment po kayo kung ano yung pwede nating madala dito sa sunod. Total, alam naman namin kung saan yung bahay na niya. At yun, napakadelikado talaga. Nangahoy sila. Napakahirap.
ng lugar nila. Napakahirap ng pamumuhay, lalo at sa mga batang ito. Ayan, no? Hello. Ha? Nakatingin lang, oh. Tingnan. Inaanin ka. Ang ganda ng ulo, oh. Oh? Grade 2 na. Grade 2 na. Grade 2 ka na. Akala ko kinder. Grade 2. Ha? Accelerated, no? Grade 2 ka na pala. So ano na pala to? 8 years old. 8 na? 8 na siya? Ay, 8 pa? O, hindi. Pagsulat na. Ang pangalan mo to eh? Ha? Si Liit. Hildin? Ito, anong pangalan ni Bunso? Anong pangalan mo? Pangalan niya ano? Ayan, no? Ano pangalan mo sa Ayun. Anong pangalan niyan? Bunso mo? Sarah. Saira. Oo, si Saira pala yun. Si baby Saira. Ayan po. So, bibigyan po natin sila, mga kalingap, ng pambili-bili man lang, Ano? no? Ng, Medyo mo. pagkain. So, hindi pa po, mamaya siguro, makakausap naman natin yun. So, ayun po mga kalingap, at nagbabalang kami, nakababa na kami, at nandito na kami sa may kalsada. Ay, hingal si Kuya Rene. Kuya Rene, uulit pa. Di na. Hindi na to. Kahit mag-viral pa yung Grabe. So, oras ba namang lakaran yun? Utik na yan. so ayun po, at pupuntahan na natin yung asawa ni Ate Abigail na sa oras na to ay nagkukopra. So pa-extra lang din po. So tingnan natin, kumustahin natin siya kasi napuntahan natin yung kanyang mag-iina doon sa bundok. So ayun mga kalingap at mga kamais. Ito po, nandito na tayo sa asawa ni Ate Abigail. Ayan, kumustahin natin. Hello po, magandang hapon. Sino po dito yung asawa ni Ate Abigail? Ikaw po. Ay, bata-batain pa po. Gwapo pati. May nagmana yung mga anak. Bata pa ba kayo senior citizen na nga? Ay siya po, matikas pa rin ang katawan. Ayan po. Papakilala po ako. Ako po si Kim. Isang charity vlogger po. At ito po ang aking mga kasamahan. Si Kuya Rene. Justin Aguirre Vlogs. Ayan. Si Ray po, yung family nila bigyan ng informasyon sa tungkol sa inyo, kung ano yung sitwasyon ninyo doon. Pinuntahan namin, ito lang, kababa lang namin. Pinuntahan namin yung mag-iina po ninyo doon. Sabi, Rizal, landong at kayo. Ganun po pala, napakalapit masyado. No? Opo. Ay, balik. Sige po, tatay. Dito ka po. Para makita tayo. So, kanina ka pa po dito. Ito po yung gawain nyo dito. Extra. Minsan, ano po yung pangkabuhayan nyo dito? Ganito, extra sa mga pagkukupra. Ano pong pangalan niyo po pala? Ronelo Saino. Tatay Rohilio? Ronelo Saino. Rohilio. Ganun. Bakit doon yung pinili na manirahan? Yan ang lupa ng tatay ko na ibininta naman ng kapatid ko. So mabuti naman at pinatira pa rin sila nung bumili ng lupa. Ay, sir, kanila din yung kalakagawan. Bait talaga nito ni Ray, mga kalingap. Ayan po. So, yun, nakausap namin at nakita namin sitwasyon nila doon, yung mga bata. No? So, yung isang panganay niyo po doon, yung lalaki, si Aldin. nag-aaral po, araw-araw niya yun binababa sa eskwelahan. Deep na yun, nag-drops yun. Nagtigil po. Tigil. Bakit po? Ay, gawa ng kahirapan. Tapos si Ate Abigail na asawa po ninyo ay PWD nga po. No? Buti po at matinigas pa po ang pangatawan ni tatay. Pero yun nga ay magsisenior na po siya. Malapit na. So ito po, konti lang kasi yung mga anak ko. Total hindi ko maintindihan si ate. Although ayun nga, masaya siya na pupunta namin, and then dinala namin siya doon pang magagamit ninyo. At may bibigyan ako sa iyo na baka pagbalik mo doon may ibili ka po na pang Salamat. bili ng ng pagkain nila doon, lalo na ng mga bata. Ngayon, tatay, pwede mo kanto sa akin konti lang kung gaano kahirap yung
pamumuhay ninyo na mag-asawa? Ano yung mga ginagawa ninyo para maitaguyod yung Ito mga nga, anak nyo doon? extra ko ng gato. Pagkukupra. Hmm. Pag may kinukupra. Yun. Magkano po yung kinikita nyo sa isang araw? Ngayon, sa panangin sa presyo, 500 lang kita namin. Ilang araw yun? Araw-araw da. Basta ganito nakakaganito. 500. Pero alam naman natin, no, ang 500, parang kulang na kulang 100 pesos na lang yan kung dahil sa napakamahal na nabili yun. May sama pa yung puyat. Uyat, pagod. Oh, pag di mo pwede, di mo maluluto. Kaya, Pumunta kami doon sa bahay po ninyo. Pumasok kami sa loob. Then nakita namin yung laman ng bahay ninyo. Yung kinakain nila, yung lang, kapirasong langka. Nagati-hatian nyo na lang. No. Kumain ka na po ba? nagkain na kami. Kasama ko. Kumusta naman yung pagsasama niyo, kuya? Okay naman. Bali, 4 po pala yung anak nyo. 3 lang. 3. So, ganun po. Ikaw kuya, ano ba yung pwede naming maitulong kahit paano makaluwag-luwag ng pamumuhay ninyo na mag-asawa, lalo ang mga bata at hindi nakapag-aral? Alam niyo naman kuya, di ba, o tatay, yung kahalagahan ng pag-aaral, di ba? Pero wala tayong magagawa dahil nga sa labis na kahirapan. Kaya mga kalingap, kung mapapanood nyo man to at kung naantig kayo sa kwento natin na ngayong araw, kayo po, mag-comment po kayo dito kung anong pwede nating maitulong, at sa mga gusto po na magpati ng tulong para sa pamilyang ito, ay bukas po ang aming Facebook page ng VG Scheme Official. At maging tatay, ikaw, ma-senior ka na, diba? At ang pangarap mo din, yun nga, yung para sa mga anak mo makapag-aral man lang, diba? Pero okay naman po, buti yung mga anak nyo wala naman pong sakit. Wala man. Ikaw tatay, may sakit ka po ba? May high blood? Ang sakit ko ay liyo lang. Hindi ma-high blood. Nahilo. Hindi. Baka kulang ka po sa dugo, no? Hindi. Kung na ko. Talagang saklahin namin na gano'n. Sa Pero- mata. Pero tatay, Labo ng mata. Ano sa tingin mo? Para sa akin, ganyan na naghihirap tayo. Siguro sapat na yung 3 anak. Ay, Huwag nang susundan, ha? Ayaw na tayo. Ilang taon na po ba kayo nagkasama ni Ate Abdul? Simulang kami nagsama ni Agum ay 2015. 2015. 8 years, no? Tapos may mga laktaw-laktaw naman yung mga anak niya, no? So, kahit pa paano aware si tatay dun sa family planning. Mga 2 taon na yata ang pagitan. Yung mga panganay ko, 2 taon. So, ayun, tatay, at sinilip lang talaga namin kayo dito para malaman namin kung ano yung kinabubuhay nyo. At napakalaki talaga yung lugar ninyo. At sana, kung papalarin, makabalik tayo doon, makapagatid ng tulong. Ayun ang ating gagawin, mga kalingap. So, yun tatay. Maraming salamat ha. Huwag niyo pong kalimutan si Kim. Hindi po ako politiko. Hindi po kami politiko. Katulad nyo lang din po kami na mahihirap. Ano po? Sabi na sa amin na maangat kayo. Opo, ay nasabihan na po kayo. Ayun. So paano po tatay? At sana makatulong yung nga. Salamat ha. Oo. Nag-iwan ako doon. Ito naman yung para sa iyo na pwede mong dalhin sa kanila. Kasi mahirap mo, magbababa na naman. Kalayo-layo po. So paano po? Ingat po, pupunta na po kami ha. Ayan po. Maraming salamat po tatay.